This one. Mashed veggies or rice with it? What's the other one? Mashed veggies or rice with it? Plant rolls. Mashed veggies or rice with it? Mashed potato. Thank you. Have a good day. Dami po. Kulang yata yung lalagyan natin. Rice with this. This one rice. May mushroom. May muffin. Laki-laki. Oo. Pero ang sarap din eh. Anong gusto? The berry. Wala tayo. Hi everyone, so welcome back to another episode. Today we will talk about kung paano mag-process ng spouse visa or family visa dito sa Dubai. Ayan, so sige simulan na natin kung ano yung mga requirements at criteria para pwede nyo ma-sponsor ang inyong wife dito sa Dubai. So, disclaimer, so itong process na sasabihin ko is based on our own experience and different po yung process kapag po ang mag-i-sponsor ay yung wife sa husband niya. So, alam ko mas marami siyang requirement and mas mataas po yung salary criteria para ma-sponsor mo yung husband mo dito sa Dubai. So, okay, so first, let's start. So, yon. So, ang first criteria para ma-sponsor mo yung wife mo dito is dapat yung sahod mo is starting from 4,000 dirhams. Yan, minimum. So, yon. So, second, dapat meron siyang Emirates ID or residency. And then, meron kayong dapat attested na PSA marriage certificate. So, ano nga ba yung attestation or attested marriage certificate? So, para makakuha kayo nun, kailangan yung PSA marriage certificate nyo po ay naka-apostil sa DFA sa Philippines. So, hindi po pwede yung i-apostil, kailangan po ay hard copy kasi hindi po yung tinatanggap ng UAE Embassy. So, yon, in our experience, nung kumuha kami ng apostil, ito pa yung time na mahirap kumuha ng slot sa DFA website. So, ang ginawa namin, nagpa-assist kami. Na-search lang namin siya sa Facebook and legit naman. Although, maano lang siya, pricey lang siya compared dun sa kung ikaw yung mismo maglalakad ng apostil. So, at that time, yung apostil is 200 lang siya per document. Pero yung binayad namin dito, since nagpa-assist kami, is 1.8. So, naka-rush yun. So, after 3 days, nakuha na namin siya. Ayun, ililink doon ko na lang sa description box if interested kayo. Pero I highly suggest na kayo na lang yung maglakad since may bago na ngayong system si DFA about sa apostille ng mga PSA documents. So, yung bagong system nila is hindi mo na kailangan mag-antay ng slots. So, automatically sila na yung from PSA, sila na yung magsisend dun sa DFA ng inyong document. So, no need to go to any DFA. Siguro pupunta na lang kayo dun kung gusto nyo personally i-claim yung document. Pero pwede rin nyo rin siyang ipa-deliver. So, mas convenient yung bagong process ngayon ni DFA. So, that's, I think, 500 pesos lang naman siya if kayo yung magpe-pick up. Ayun, diba? Mas tipid siya. Ayun. So, next, kapag nakuha nyo na yung naka-apostil yung marriage certificate, yung husband nyo, pwede na siyang pumunta sa Mofa app niya. So, pwede na siya dun mag-book ng appointment sa VFS Global. So, yung VFS Global, sila po yung nag-aasikaso or nagpa-process ng mga attestation sa UAE Embassy sa Manila. So, guys, hindi kayo pwedeng directly pumunta dun sa embassy ha. Kailangan kasi kay VFS talaga kayo dumaan. So, no choice. Sila lang po talaga yung agency na legit na nagpa-process ng attestation. Yan. So, for UAE Embassy attestation, ang branch po ng VFS Global is sa Makati Circuit.
tabi po siya ng Ayala Mall. So, yon ang binayad namin dito is 230 dirhams or 3,450 pesos. So, yung document namin na-release siya after 5 business days. So, yun, magno-notify sila sa inyo sa email kapag pwede nyo na siyang i-claim doon sa VFS Global. So, pero meron din kayong option na ipa-deliver siya sa bahay nyo, or another option is pwede nyo siyang ipa-deliver directly here sa UAE. So, yung step na yun yung in-avail namin kasi mas convenient siya, tsaka same price lang din naman if kami yung magpapa-courier dito sa UAE. So, yun. So, kapag yun yung option na pinili nyo, pwede nyo rin siyang bayaran online dun sa Mofa app na minention ko kanina. So, or pwede nyo rin siyang bayaran kapag pumunta kayo dun sa VFS to submit your marriage certificate. Ayan siya. So, this one, ang binayad namin is 451 dirhams or 3,450 pesos. So, kasama na yung pag-a-attest nila dito sa embassy here, and then kasama na yung delivery nun within Dubai. Yun siya. So, itong process ito yung pinaka-natagalan kami, and we made numerous follow-ups sa VFS Global. So, heads up lang if nagmamadali kayo, hindi ko masasabing mapaprocess siya in like 2 weeks. Siguro mag-alat kayo ng 1 to 2 months kung gusto nyong, or kung may plan kayo na pumunta here ng let's say September, siguro dapat now pa lang nag-aasikaso na kayo ng papeles. Yan, kasi yung sa amin dumating yung attested na marriage certificate namin after 12 business days. Yan. Ayun, so habang nag-aantay si husband dun sa attested na marriage certificate namin, inasikaso na niya yung ibang documents like yung salary certificate in Arabic, so nirequestan niya to sa HR nila, and then yung copy ng employment contract, so meron naman siya neto, and then yun, photocopy or scan copy lang ng mga passport and residence ID. Of course, your passport photo din, kung sino yung i-sponsoran. Tapos, kailangan din niya ng passport copy mo. Yun. So, yun kasi yung mga documents na isasubmit nyo later on sa Amir Center for your entry permit. Yan. Ayan. So, dumating na nga yung document. So, na kompleto nyo na siya lahat-lahat. So, pwede na kayong pumunta sa Amir Center and then mag-apply kayo ng entry permit. So, yung entry permit, yun yung unang i-issue sa inyo bago po yung inyong residency visa. Kasi po, dito po yun pinaprocess once na dumating na kayo dito sa Dubai. So, yung bayad sa Amir Center, including yung entry permit, so it's 438 dirhams or 6,570 pesos. So, yun. In my case, na-receive ko siya after 5 business days. So, in time lang din siya sa flight ko. So, medyo buzzer beater talaga kami dito sa part na to. Ayan. Pero, in other cases, nabasa ko sa Reddit, merong nakaka-receive ng within minutes lang, within 24 hours. Depende siya actually siguro sa nationality or whatever. Yan. So, yun. So, yung sa akin, kasi medyo natagalan kasi nga, in the record, parang nagkaroon daw ako ng entry na dito dati sa Dubai. Well, I don't know, baka kapangalan ko lang yun or something. So, yun, kinlarify pa siya ulit. So, natagalan. Pero afterwards yun, na-issue na rin siya agad. Ayun nga, so, nakarating ka na dito sa UAE. Pero, alam ko, inaabangan nyo kung ano yung mga tinanong sa akin ng immigration at kung ano yung aking flight experience. So, watch out for my next content. Ayun, so, for today, focus muna tayo sa kung ano yung mga requirements ng visa. Ayan siya. So, once na nandito na kayo sa UAE, meron na kayong 60 days para i-process ang inyong Emirates ID or ang inyong residence ID. So, yung Emirates ID, yun kasi yung parang national ID natin sa Pilipinas. Ganun siya. So, dito kasi wala nang kung ano-anong ID. Yun na talaga siya. Unified na talaga. Hindi katulad sa Pilipinas, ang daming SSS ID, BIR, PhilHealth, Pag-ibig at kung ano-ano pa. Yun. So, yun. Take note din guys, hindi na sila physically nagsistamp ng visa sa passport natin. So, e-visa na lang talaga siya and it will be sent to your email address. So, after netong step na to.
So, para makakuha kayo ng visa at Emirates ID, kailangan nyo pumunta sa mga accredited medical center. So, mag-search lang kayo sa Google kung saan yung pinakamalapit sa residence nyo. So, for us, ang pinakamalapit is yung sa Al Karama. Yan. So, pagpunta kayo doon, pwede naman walk-in, hindi na kailangan mag-book kasi sobrang hassle-free ng mga government centers dito. As in, mabilis lang yung proseso nila. Yon. So, nung pumunta kami doon, dinala ko yung original copy ng passport, and then scan copy. And then, kasama ko yung husband ko. So, dala-dala din niya yung kanyang Emirates ID, tsaka yung kanyang visa. Tapos, yon, dadalhin nyo rin yung paper, yung printed na entry permit nyo na may stamp ng immigration sa airport sa Pilipinas. Yun yung wag nyo kakalimutan kasi hinahanap talaga po nila yon. Yon, so pag wala kayo noon, hindi nila ipaprocess yung medical nyo. And then, yon. So, pagdating namin doon, yon, type ng konti, and then after nun, siguro in less than 10 minutes, nakuhanan na ako ng blood sample tsaka x-ray. So, all in all, less than 1 hour tapos na kami sa pagme-medical. And then, yon. Bago pala kayo mag-medical, dun sa typing area, so, sa parang reception nila, they will give you a printed out application form ng Emirates ID. So, do sa printed out na yun, makikita nyo kung saang biometric center kayo dapat pumunta at kung kailan yung schedule nyo. So, guys, dapat on time kayo doon na, bawal ma-late. Kasi, pag na-late kayo, pipila ulit kayo. I mean, mag-queue ulit kayo. So, di ba, sayang sa oras. So, yun. Dito kasi, guys, sobrang binavalue din ng mga tao talaga yung oras. As in, sobrang fast pace ng environment dito. Kung sa tingin ko dati sa Pilipinas napakabilis ng buhay, dito mas mabilis, mga 3 times. Ganyan siya. Parang sa Pilipinas okay lang ma-late ka pa eh. Parang pwede ka nilang pagbigyan, ganyan. Okay lang kasi traffic. Dito kasi guys, parang wala kang reason para ma-late kasi walang traffic and sobrang maayos yung kanilang transportation system. Anyway, ayun. So, sa medical center, binera namin is 322 dirhams or 4,830. So, yun yung medical pa lang. Plus, yung Emirates ID is 386 dirhams or 5,790. Ayun siya. So, after nun, siguro wait for 24 hours para ma-receive nyo yung medical result nyo sa email. So, kapag okay yung result nyo, print nyo lang siya, tapos dala din kayo ng soft copy. Punta kayo doon sa biometric center na nakalagay doon sa schedule nyo. So, yun. So, yung napunta sa akin na biometric center is sa Al Karama. So, yun. I'm sorry, sa Al Barsha Biometric Center. So, malapit lang din siya dito sa place namin, mga 10 minutes away. And then, doon, wala na kayong babayaran. So, pero pag nakalimutan nyo magdala ng printed out, meron sila doon printing center. So, yung per print nila doon is 4 dirhams or 60 pesos. Ayun siya. So, pagdating ko doon, mabilis lang. Pag-abot ko nung mga requirements ko, kinuha agad yung biometric ko. And then, yun, sabi parang wait 3 to 4 days para daw ma-release yung Emirates ID. So, yun. Habang nag-antay kayo ng approval sa tracking system nila, pwede mo siya i-track. So, pag dating mo doon, parang you will receive an email. And then, meron doon parang tracking number. And then, yung link doon sa government website kung saan pwede nyo siyang ma-track. So, guys, ito kasi yung common na mistake na nabasa ko. Na parang, hindi kasi may issue yung Emirates ID nyo hanggat hindi kayo nagpa-process ng visa stamping. So, yun yung mistake din namin. Kasi nagtataka ko, sabi ko, parang 5 days na wala pa rin gumagalaw dun sa status ko. Lumalabas lang dun processing, parang biometrics captured. Pero hindi siya nagiging approved or hindi siya nagiging for delivery, ganyan. So, yun pala, dapat pala simultaneous nyong ina-apply yung visa stamping. So, yun nga. So, yung visa stamping, nagpunta lang din kami sa website ng Amir, tapos nag-submit kami doon. So, makikita nyo naman doon sa options, visa stamping for spouse or family. So, ang pinili namin is urgent kasi ang bali-balita is kapag yung regular process lang daw, it will take weeks or even a month.
para lumabas yung stamp nyo. So, it means more waiting time para sa inyong Emirates ID. In my case kasi, gusto ko na rin talagang matapos para masimulan ko na rin yung mga bagay-bagay dito kasi yung Emirates ID, yun talaga yung prerequisite para makakuha kayo ng local SIM card, para makapag-open kayo ng bank account, technically everything, UAE pass and all that. Yun siya. So, yun. Yung visa ko, nakuha ko siya in less than 10 minutes. So, ang nag-apply nito is yung sponsor ko, which is yung husband ko. So, dapat, yung sponsor po yung nag-apply nito sa Amir, hindi po kayo. Kasi, hindi po nila kayo entertain kung kayo lang mismo yung nag-submit. And then, yun. So, after nun, kapag na-release na yung e-visa nyo, automatically, yung status dun sa tracking magiging approved. So, and wait nyo lang siya hanggang sa magiging issued and for delivery na siya. So, in my case, nakuha ko siya after 5 days yung aking Emirates ID. So, dineliver siya dito sa bahay namin. So, during delivery, make sure lang na dala-dala niyo yung passport nyo. Kasi hindi siya i-release kapag hindi nyo pinakita yung physical passport nyo kasi ini-scan yun nung nagde-deliver. Ayun siya. So, to summarize the timeline, April 13, nag-process ako ng apostille. April 28, na-receive ko yung apostille, marriage certificate. And then, the next day, April 29, pumunta ako sa VFS Global for attestation. And then, May 27, na-receive namin yung document here sa Dubai. May 28, nakapag-process kami ng entry permit sa Amir Center. And then, June 4, na-receive ko yung aking entry permit. And then, June 13 was my flight. Yan siya. So, eto na. So, inaabangan yung breakdown of expenses. So, yun. To summarize ko ano yung mga na-mention ko kanina. So, yung apostille, 1.8. Yung attestation sa VFS Global is 10,215. Yung entry permit is 6,570. And then, yung medical ko is 4,830. Emirates ID 5,790 and then yung visa ko is 9,135. So, ang total of ng nagastos namin for the visa is 38,340 plus other miscellaneous expenses like transportation, yan, yung mga printing, ganyan. So, yun guys. So, safe to say na dapat magtabi kayo ng at least 40 to 50k kung gusto nyo i-sponsor po dito inyong wife. Kasi hindi pa po kasama dito yung aking flight. And of course, sobrang daming, feeling ko mas malaki pa yung miscellaneous na gastos namin kesa doon sa mismong total ng gastos sa visa. But anyway, that's for another content, guys. So, I hope etong video na to nakatulong sa mga nagpaplano dyan. And if you like, don't forget to subscribe to my page and para mas marami pa akong videos na magawa in the future. Kung may tanong pa kayo, just comment down below and tatry kong sagutin yan isa-isa. Ayun. And lang, thank you so much guys for watching. See you on my next vlog.